how great thou art. Ready? O Haring Diyos, ang aking namamalas, nakariktan ng sannilikha mo. Araw bituin mga bundok at dagat, patunay sa kapangyarihan mo. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, o Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, o Haring Diyos, dakila ka. Second stanza. Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuni ng ibo'y naririnig, at pagtanaw mula sa kabundukan, nadarama ang hanging kay lamig. Koro! Kaya tumaawit ang puso ko, nagpupuri, o Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, o Haring Diyos, dakila ka. Third, hindi natin maunawa ang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay, upang katubos ay ating kamtin. On the chorus. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, o Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, o Haring Diyos, dakila ka. For the last stanza. Balang araw, magbabalik si Kristo, at sa langit tayo'y isasama. Walang hanggang mag-aawitan tayo, ihahayag kadakilaan niya. On the chorus. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, o Diyos sa'yo, o Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, o Haring Diyos, dakila ka. Tunay nga, dakila ang ating Diyos. Let's keep singing hymns to the Lord. Tunay kang matapat. Great is thy faithfulness. Tunay na matapat ang Diyos. If we are unfaithful, yet He remains faithful, sabi ng kanyang salita. Ready? Tunay kang matapat, Diyos namit Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghalin, maumaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas.
mamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap. Tag-araw, tag-ulan at ang tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi. Nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mong anong laki. Koro. Tunay kang matapat. Yes, Lord, you're faithful. Tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang. Ang lahat ng ito'y iyong bigay. Koro. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap. Tunay nga ang Diyos ay matapat, at dahil sa katapatan ng Diyos, tayo naman ay dumalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil may pagkakataon kami upang kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, dahil sa mga nagdaang araw, nandoon ang inyong pag-iingat, nandoon po ang inyong kalakasan na ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil pinagaling nyo kami sa mga karamdaman namin at sa mga nangailangan ng inyong gabay. Nandyan, Panginoon, ang katalinuhang nagmumula sa banal na Espiritu at prinsipyo at gabay ng inyong salita na maaari po naming pagkuhanan ng aming mga pwedeng gawing gabay para sa aming kinakaharap na mga decision makings at maaari din gamitin bilang prinsipyo sa pamumuhay. Ama, salamat dahil yung kalakasan namin ngayon ay inyong pinagkaloob, hindi para gamitin sa ganang aming sarili. Kung ito, Panginoon, ay inyong ipinagkakaloob upang itaas lamang ang inyong pangalan at hindi ang aming mga sarili. Tulungan niyo kami, Ama, na sa umagang ito ay tunay nga mula sa kaibuturan ng aming puso ay sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri namin kayo, Ama, sa mga naganap sa aming bansa. Natapos po ang eleksyon, Panginoon, at may maliwanag na pong ipinahayag ang resulta ng halalan. Tulungan niyo, Panginoon, ang sambayanan ngayon ay magkaroon ng pag-uunawa sa isa't isa, healing, Panginoon, kung kinakailangan, lalo sa mga masyadong naapektuhan, Panginoon, pagdating po sa kanilang relationship with other people. Some have been too much invested, Lord God, sa kanila pong napupuso ang kandidato na ano pat nung ito ay hindi makamit, ang gantimpala ay parang masyadong naging mabigat para sa kanilang puso't damdamin. Nawa, Panginoon, i-comfort niyo sila dahil it's not the end of the world. Instead, it is you who places people
in position, in power, and in authority. And Lord, we may think na minsan parang hindi karapat-dapat yun na iluluklok sa position ng leadership, be it in the government or maybe in our company, in our workplace, in the school, or kahit sa church. But Lord, it is you who places people sa leadership, and the people should respect your will. The people should submit to your will because yan po ay napakaliwanag na itinuturo niyo po sa inyong salita. Ama, dalangin ko po na turuan niyo po. Magpasimula kayo sa mga sangka-Kristyanuhan na kung totoong sila'y mananampalataya at sumusunod sa inyong salita, ay kanila pong irespeto ang inyong nais na mamuno sa bansa at sa bawat mga local governments. And Lord, dalangin ko, Panginoon, na naway ikintal niyo sa puso ng bawat isa na hindi po mabibigo ang inyong plano para sa sangkatauhan just because sabihin na naming isang masamang pinuno ang nakaluklok. Nobody can stop your will. Nobody can thwart your will because you are God. Even during the times of Daniel, sila'y nasa ilalim ng pagsakop at pamumuno. In fact, they were exiled into Babylon for 70 years. Ang Israel ay ipinahintulot ninyo na ma-exile into Babylon, and yet, Lord God, they respected and they submitted to the authority of King Nebuchadnezzar. Not only to King Nebuchadnezzar, kung hindi yung mga sumunod na mga hari sa kanya. Kung kaya't yung ginawang ehemplo ni Daniel, na siya mismo nagsabi na ang Diyos ang nagluluklok at siyang nag-aalis at siyang nagtatakda ng kapanahunan, ay Panginoon, maliwanag na itinuturo sa amin na kami naman ay kailangang kilalanin, Panginoon, ang inyong mga hinirang. Because just like what your word has said, the powers that be were ordained by God, and they are your servants to accomplish your will to the people at large. Now, if these people whom you have appointed into leadership ay meron po silang ginawang mali at hindi maganda ang kanilang pamamahala, Lord, it is you who will judge them. But it is not on our part to rebel or to fight against authorities, because it is rebellion and it is a sin like that of witchcraft. Disobedience to your will is a sin of witchcraft. So Father, help us, Lord God, to have our hearts fully submitted to you, because you are in full control of everything. And Father, I pray sa panibagong administrasyon na mailuluklok. Dalangin ko na bigyan niyo sila ng wisdom, pagkatakot, Panginoon, higit sa lahat sa inyo, na anuman ang kanilang naisin, anuman ang kanilang plano, sila'y mananagot. At salamat dahil sa panahon ngayon ay mas bukas na po ang taong bayan, mas madali na pong matukoy kung may nagaganap na anomalya kahit sa gobyerno dahil po sa teknolohiya at sa pagiging bukas ng maraming tao. So we believe, Father, that we have a better situation to check those who will plan otherwise. Father, kami naman, bilang mga Kristiyano, tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuhay sa pag-ibig, magpatawad, at higit sa lahat ay pahalagan yung nais ninyo, na meron pong mas mahalagang pinagagawa kayo sa amin. Hindi po yung anything that's related to politics, kung hindi yung mission namin bilang iglesia, na mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng ebanghelyo ni Kristo, at dalhin sila at maging matapat sila kay Jesus. Lord, salamat dahil may mga binubuksan kayong outreach, na kung saan may mga bagong kaluluwa na kami, Panginoon, ay nababahagian na abot. This coming week, meron kaming isang proyekto sa isang school na kung saan may mga kabataan kami na babahagian ng inyong ebanghelyo at pagkakalooban ng regalo sa abot ng aming makakaya. Lord, salamat dahil kahit sa mga simple at mumunting mga bagay na ito, kulang man kami sa budget, kapos man ang aming pananalapi, ay gagamitin namin ito para po iapabutin ang mga kaluluwa at wala kay Kristo.
Ama, salamat po at patuloy kayong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Kayo ang siyang mangusap. Puspusin niyo kami ng inyong banal na Espiritu sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. As we continue our worship time, let's sing our next song. In my heart there rings a melody. Ready? Ko'y may awit sa puso ko, si Jesus ang nagdulot. Walang katulad ang himig nito, awit na buhat sa Diyos. Awit sa puso'y anong tamis, himig na kay ganda, awit ng tinubos. Awit sa puso'y anong tamis, ukol sa pagsinta ng Diyos. Mahal sa puso ko si Kristo, na humugas sa sala. Binagong lubusan ang buhay ko, pinuspos ng pagsinta. Awit sa puso'y anong tamis, himig na kay ganda, awit ng tinubos. Awit sa puso'y anong tamis, ukol sa pagsinta ng Diyos. Paksa ng awit ko'y si Kristo, na umibig sa akin. Mga anghel makakasama ko, at siya'y pupurihin. Awit sa puso'y anong tamis, himig na kay ganda, awit ng tinubos. Awit sa puso'y anong tamis, ukol sa pagsinta ng Diyos. May isa pa tayong song, ano? Let's sing one more song before we go to the Word of God. Marilag na Jesus, or fairest Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, you are the center why we're here. Marilag na Jesus, Hari ng sansinukob, nagaanyong taong anak ng Diyos. Pinupuri kita ngayon, sinasamba o tuwa ng kaluluwa. Maaya ang libis at lalo ang bukid sa sinag-araw nilang damit. Ngunit ikaw, Jesus, ay lalong mairog kaysa alinmang alindog. Marilag ang araw, ang sinag ng buwan, at bituin sa kalangitan. Ngunit ang ganda mo, mahal na Jesus ko, higit sa lahat ng ito. Amen. Indeed, ang Panginoon ang pinakamagandang pwedeng makilala ng ating puso.
at pwedeng makaniig ng ating mga kaluluwa. At sa umagang ito ay ating pag-usapan itong aklat na isinulat ng isa sa pinakamalapit sa Panginoong Hesus na alagad niya. At alam po ninyo, of all the apostles, ito lamang po ang apostol ni Kristo na hindi namatay bilang martir. Okay? Lahat ng mga apostles ni Christ, they all die of martyrdom. Mayroong ipinako, mayroong pinako ng patiwarik katulad ni Pedro, mayroong binuhusan ng kumukulong langis, may sinibat, mayroong pinato hanggang mamatay, may ipinatalon sa matarik na lahat o yan, mga apostles ni Christ ay namatay. And yet, hindi ho sila natinag sa kanila pong mensahe na may pag-asa ang sangkatauhan sa Panginoong Hesukristo. Ito ay 10 talata lamang po sa unang Juan, Kapitulo 1, mula talatang 1 hanggang 10. Itong sinasabi, ipinaalam namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na naroon na buhat pa sa simula, tungkol sa salita ng buhay na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahawakan ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin at pinatotohanan. Ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ang aming nakita at narinig, ang ipinapahayag namin sa inyo, upang magkaroon din kayo ng pakikipag-isa sa amin. Ang pakikipagkaisa nating ito ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Isinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang inyong kagalakan. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na Siya naman naming ipinahahayag sa inyo. Kung sinasabi nating may pakikipag-isa tayo sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikipagkaisa tayo sa isa't isa. Ang dugo ng Kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang Kanyang salita ay wala sa atin. May the Lord bless the reading of His Word. At ang ating pag-uusapan ay pinamagatan kong pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos. Pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos. Alam po ninyo, ang Diyos ay Diyos na nagpapahayag. In fact, sa theology, may dalawang klase ng pagkapahayagan ng Diyos. May tinatawag na general revelation. And when we talk about general revelation, it is God's means of revealing who He is, or revealing that there is God through the things that He created. Okay? Kaya nga pag ang isang tao, minulat niya yung kanyang isipan, at nagmasid sa kapaligiran, mauunawaan at marirealize niya na may isang makapangyarihan na naglikha ng lahat ng bagay. Yung mga hindi nga naniniwala sa Diyos, they resort into what they call supreme being. Now, who that supreme being is, ayaw nilang alamin, or they don't want to link or to allude it to the God of the Bible. But you know what? Of all the deities proclaimed by men, yung Diyos ng Kristyanismo ang kakaiba. So again, ang Diyos nagpapahayag ho siya sa iba't ibang kaparaanan. He is a God who reveals Himself. He reveals Himself through nature, and then He also reveals Himself through conscience. Kaya nga bawat isa sa atin, sabi ng aklat ng Roma Kapitulo 2, ay nasa puso natin yung Kanyang kautusan, yung moral law. The Ten Commandments is basically God's moral law, and it is divided into two.
The first part is the law concerning you, man and God. The next part of the Ten Commandments is concerning God's law regarding to man with man. Kaya nga anong sinamarize ni Kristo ang kautusan, sinamarize niya into 2 commandments. The first commandment was to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And the second commandment is equally important. Kung paanong mahalagang mahal mo si God, mahalaga din na mahal mo ang kapwa mo, to love your neighbor as yourself. You can say that you love God, pero yung kapwa mo namumuhi ka. It doesn't work that way. Ang tawag uron, hypocrisy. If you say that you love God, then you must love God's people. Even if you have disagreement with them, you are to love them. But if you are not living in love, then you are living in darkness. So, si God nagpapahayag ho siya. Ano yung sinabi kong una? Through the things that He created. Tama? Kaya nga sabi ko dun sa kausap kong hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, paano ko kukumbinsihin kita na may Diyos? Sagot niya sa akin, huwag kang gumamit ng Bible. O sige, o di hindi gumamit ng Bible, nag-usap kami about science. And then, ang dami pong mga scientific laws that point to God, that will have anybody convinced that we have a God who created everything. Classic example ko dyan, yung tinatawag na law of biogenesis na conceptualized by Louis Pasteur. Kung kilala niyo si Louis Pasteur, siya po yung, alam niyo yung pasteurization ng milk, kaya yung milk na hindi napapanis, di ba? Tinuturo sa science yan, di ba? So, si Louis Pasteur, sabi niya ganun doon sa kanyang tinatawag na the law of biogenesis is a fundamental law of science. Sabi niya ganun, life begets life. Non-living thing will never be able to produce living thing. Ang buhay ay galing sa nabubuhay. Ang walang buhay, hindi pwedeng mag-produce, mag-anak ng bagay na nabubuhay. It's a basic and fundamental scientific law. Doon pa lang, hindi na magkagaga yung puwet niya kung paano niya sasagutin, di ba? Because lahat ho ng buhay natin, imposible ang bato, mga anak ng halaman or kahit na anong living thing, it is impossible. Because lahat ho ng buhay ay nanggaling sa nagbibigay buhay. Okay? So yun lamang po, isa pa lang ho yun, hindi na ho mapasubalian ng mga hindi naniniwala sa Diyos na ang ating buhay ay galing sa manlilikha. Now, ang Diyos nagpapahayag sa magitan ng mga bagay na nilikha niya, sa magitan ng konsyensya ng tao, kaya nga kahit ang isang tao hindi nararating ng batas o ng Biblia, alam nila, universally speaking, masama ang pumatay. Tama? Masama pumatay. Masama ang manguha ng hindi sa'yo. Ito mga basic laws na to, na makikita nyo sa Ten Commandments are, sabi ng Bible, were written in the hearts of men. Kaya kahit tayo yung mga hentil, hindi tayo mga Hudyo, we know the law by our conscience. Because there is the what we call universal moral law that was ingrained in the heart of man. So God reveals Himself to people. Now, if you want to know kung sino yung Diyos na yon, nothing else reveals but the Bible. The God of the Bible is the one who created everything, including you and me. Ayun, medyo another discussion na naman yun. But again, ang mga katotohanan patungkol sa Diyos ay maaari pong patunayan po yan. Why then people reject the idea of God? You know why? Sabi nung isang magaling na mga ngaral, one of the main reasons why people dismiss the concept of God, or if I may give two, una, because of past tragedies. Let's say nagpray, hindi pinagaling yung kanyang mahal sa buhay na may sakit. Dinismiss niya si God. Meron nga ngayon, hindi lang nanalo yung kandidato niya, sabi niya ay walang Diyos. Anong klase yun? Diba? Hindi lang nanalo kandidato mo, wala ng Diyos. Medyo masyadong yun,
Parang hindi pinag-isipan. I'm sorry, but that's the truth. You can't dismiss that there is God just because your candidate did not win. That's very illogical. And then yung number 3, people dismiss the idea of God. You know why? Because of moral reasons. Ano ibig sabihin? Ayaw nilang talikuran yung masama nilang buhay. Ayaw nilang iwanan yung kanilang kasalanan. Dahil alam nila, pag sila'y nagtapat sa Diyos, nagpakatotoo sa Panginoon, sa mata ng Diyos, kinakailangan nilang iwan ng kanilang maruming kasalanan at ang kanilang mga ginagawang kabalbalan. So those are some of the reasons why people dismiss that there is God. Now, alam nyo ang ganda nitong aklat ng unang Juan Kasi dito tinulungan ni John the Beloved na i-introduce si Kristo sa ibang kaparaanan. Okay? 4 na bagay ang pag-aaralan natin. Una, ang kapahayagan ng Diyos ay pinatotohanan. May mga nag-testify about the reality of Jesus because some people thought na yung si Kristo ay isa lamang kwentong bayan. Isang pabula pa nga minsan, di ba? Isang fairy tale. But no, Jesus is a historical figure. At alam po ninyo, one of the most documented claims ay yung claims ng Christianity about Jesus Christ. That Jesus really existed 2,000 years ago, and that all of his claims, including the prophecies about him, were fulfilled. That's why nobody can deny that Jesus really existed when he came down on earth. Now, ito po ay galing mismo, ang panulad nito ay galing mismo sa isang tao na nakahalubilo niya ang Panginoon, nakasama niya sa loob at least ng 3 years. None other than John the Beloved. Sabi niya rito sa unang kapitulo 1 o talatang 1, ipinaalam namin. He was representing the people with him, including the apostles. Sa inyo ang tungkol sa kanya, kay Jesus, na naroon na buhat pa ng pasimula. Aba, si Kristo pala, bago pa magsimula ang lahat ng bagay, nandun na siya. And daming tao sinasabi, si Kristo tao lang yan. How can Jesus be a mere man only if he already existed before the world was? See? Sabi niya, hindi, si Kristo kasi yung tinutukoy ng existence niya, siya ay kaisipan, siya ay diwa, siya ay salita. Ayun mo yung mga ganong konsepto po, yun yung mga konsepto ng hindi talaga aral sa salita ng Diyos. They don't know what even the word logos means, o sa Tagalog, verbo. Samantalang ito yung isang title na isa sa mga title ni Jesus, being the incarnate God o Diyos na nagkatawang tao. Sabi rito, tungkol sa salita ng buhay. So yung salita ng buhay is a noun. Okay? Alam niyo, ano sa Tagalog ng noun? Pangalan. Okay? Ito yung isang karakter. Ito yung isang tao na tinutukoy. Sabi, tungkol sa salita ng buhay na aming narinig, nakita ng aming mata, napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Why did John started that way? By the way, yung verse 1 usually yung mga epistles, may mga introduction, di ba? Like si Apostle Paul, sabihin ni Apostle Paul, Paul, an apostle of Jesus Christ called by God, di ba? To the saints in ganito. Siya direkta na agad Okay? Medyo parang ganun kasi si John the Beloved. Parang masyadong close pag magkausap kayo. Alam niyo yung ka-close, di ba? Iba yung kausap mo, stranger. Iba naman pagkakausap mo, close sa'yo. Pag yung close sa'yo, parang no need for introduction. And that's what the character of John the Beloved is. In fact, gaya nga nasabi ko, he is the closest to Jesus among the apostles. Ba't ko nasabi yun? For example, nung sinabi ni Jesus sa Last Supper, na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin.
Lahat nagduda sa kanilang sarili. Ako kaya yun? Sabi ni Pedro. Sino kaya yung tinutukoy ng Lord na magkakanulo sa kanya? Ako kaya yun? Lahat sila nagduda. Si John de Balabid nakahilig sa dibdib ni Jesus. Kasi naka-recline sila ng upo, nakasandal kay Jesus. Walang ibang apostol na gumagawa si John de Balabid lang. Ngayon, yung iba gusto nilang malaman, sino ba yung tinutukoy ng Lord na ginawa ni Pedro, nilapitan niya si John de Balabid. Sabi, John, tanungin mo nga si Lord, kasi close kayo nun kung sino yung tinutukoy niya. You see? At saka pero si John de Balabid, hindi siya nagduda sa sarili niya. Iba pagka intimate ka kay Lord. Iba pag close ka kay Lord. Alam mo yung nasa isip ng Lord, alam mo yung pinaplano niya. Di ba? Iba ho ang intimacy ni John de Balabid kay Jesus. So sabing ganon, pinapatotohanan namin sa inyo patungkol sa salita ng buhay, the word of life. Remember sa aklat ng Juan, sa ebanghelyo ni San Juan, siya rin sumulat noon, the Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, tsaka Revelation. Si John de Balabid po ang sumulat nitong mga 5 aklat na to. Yung unang aklat, sabi niya sa unang mga talata, sabi nga noon, nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos nung pasimula pa. At ang salita ng Diyos, ano yan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. The Word was God. Bakit it was God? Kasi, sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao, ang Diyos na salita ay nagkatawang tao. Again, yung salita, title yun, hindi porke salita, yung naririnig yung sinasalita ko, yun yung salitang tinutukoy. Kundi, it is one of the titles of Jesus to be the embodiment of wisdom and truth. Okay? And yung book of John po, isinulat ni John to addressing the Gentile Christians. Kaya he was primarily writing to the Greeks. Ang mga receptives or recipients rather ng letter niya ng Gospel of John ay mga hindi Hudyo basically. So he has to use some terms that will help his audience understand what he is talking about. Alam nyo, sa mga Hudyo, the highest ideal to the Jews is light. To the Romans, the highest ideal is glory. And to the Greek, the highest ideal is wisdom. At dito, si Jesus was presented as the Logos sa Greek word, ang salita sa Tagalog o ang berbo sa ibang mga salin. So sabi rito, ang kapahayagan ng Diyos ay pinatutuhanan mismo ni Juan, ni John de Balabid, na ano daw, na itong salita ng buhay ay narinig namin, nakita ng aming mga mata, napagmasdan at nahawakan ng aming kamay. What does it teach? Alam po ninyo, meron ho kasing prevalent na isang cultic movement na mga tinatawag na Gnostics. Itong mga Gnostics, isa sa mga unang kinaharap ito ng mga maling aral ng mga Kristiyano noon pa. Sinasabi ng mga Gnostics na stemming from the concept of meron pang mas old concept yung dualism. Alam yung dualism na belief o philosophy? Yung dualism, sinasabi nilang ganon na there is a perpetual battle between good and evil. At makikita nyo yun sa symbol ng mga Chinese, yung bilog, tapos nahahati sa dalawang luha. Yung isang luha kulay, nanahating ganun yung bilog. Yung isa kulay puti, isa itim. Tapos may tuldok, di ba? Ang tawag doon, yin-yang. And it represents the old belief of the battle between good and evil. Na nahahayag at nagre-reflect sa teaching and belief ng Gnosticismo. Okay, medyo historical pero this will help us understand about the writing of the Bible, about the particular book. Ngayon, itong mga Gnostics, ang isa sa basic teaching nila
na-embrace din nilang philosophy, yung tinatawag na spirit is divine, matter is evil. Ulitin ko spirit is divine, matter is evil. Kaya nga yung mga tao noon nauso yung tinatawag na mga hermits o sa Tagalog, mga ermitanyo. Di ba? Ano bang ginagawa ng hermitanyo? Di ba? Ito yung mga naninirahan sa bundok, sa mga tagong lugar, hindi naglalapit sa mga tao. Bakit? Baka mahawal daw sila sa kasamaan. So iniiwas nila yung sarili nila sa mga tao para i-maintain nila yung kanilang kabanalan or holiness. In fact, itong konsepto ng hermits na to, inadapt po yan ng Roman Church. Kaya nga mayroon tinatawag na kumbento. May tinatawag na mga seminaryo na hiwala yung babae at lalaki. Although, sabi ng iba, sa ilalim daw may tunnel. But anyway, itong konsepto ng mga kumbento ay nanggaling po yan doon sa ganong konsepto at filosofiya na dahil ang tao'y likas na masama, kinakailangan humiwalay ka sa sangkatauhan, magkulong ka, manalangin ka, mag-aral ka, magpuri ka, doon ka lang sa loob ng kumbento. Which Jesus, unfortunate to them, did not exemplify. Si Kristo ang model natin, di ba? Ano bang ginawa ni Kristo? Ginaya niya ba yung mga Pariseo na nag-iiwas sa mga tax collector, sa mga prostitutes, sa mga manginginom sa lipunan? Hindi. Sa halip na gayahin ni Jesus itong mga religious leaders during His time, iba ang ginawa ni Jesus. Nakihalubilo siya sa mga tao. Di ba? Kaya nga pinagbibintangan si Jesus ng mga tao na friend of sinners. Di ba? Ganyan ang isa sa pangungutyan ng mga tao kay Jesus. Bakit? Because holiness has something to do with your relationship with God. Now, yung holiness na yan, pwede mong ituro sa mga tao as you reach them out. Hindi yung lalayo ka sa tao. Okay? Now, isa sa teaching ng mga Gnostics ay ito, na matter is evil. Lahat ng nakikita mong nahahawakan, nakikita, evil yan. Inherently evil. Nagbubunsod ng kasamaan. Kaya walang kabanalan daw sa mga bagay na material. Ayun ang isa sa basic teaching nila. Ang problema nila ito. Yung Diyos na espiritu at banal ay nagkatawang tao and took on the human flesh. Kung kaya't si Kristo ay nahahawakan, nakikita, naririnig, at napagmamasdan. In other words, itong letter ni John the Beloved is a refutation of the basic beliefs of Gnosticism. Dahil si Kristo ay totoong nagkatawang tao, minsan mayroon pa mga ibang belief niyan about Jesus. Sabi nila siya ay isang phantom lang. Naaninag mo siya pero hindi mo siya nahawakan. Pero hindi, sabi niya diyan, sabi nga no, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahawakan ng aming mga kamay. Ibig sabihin si Kristo ay totoong nagkatawang tao, which destroys the philosophy and concept ng mga Gnostics. Pwede palang maging banal ang mga bagay na nakikita natin. Lahat yung ating katawan. Pwedeng banal yan. Pwedeng gawing banal. Diba? Sabi nga ng Roma 12 Kapitulo 2, sabi nga noon, ialay ninyo. Talatang 1, sabi nga, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang haing buhay. Offer your bodies as living sacrifice, holy, and acceptable to God. Pwede pa lang yung ating katawan na ginamit natin sa kasamaan, pag isinuko natin sa Diyos, pwedeng gamitin ng Diyos sa kabanalan. It is possible for your body. Kahit sabihin mong binugbog at ginamit ng kasalanan yan sa mahabang panahon, it is possible for you to present yourself as a holy sacrifice before God. Holy and acceptable. When you come to the Lord, He will cleanse you and He will make you whole.
So ang kapahayagan ng Diyos, pinatotohanan mismo nila John the Beloved, na nakita namin napagmasdan namin nakausap pa nga namin, kasama namin kumain, kasama namin natulog, nahawakan namin, nasasandalan ko pa nga, sabi ni John the Beloved. Paano nyo sasabihin si Kristo ay hindi totoo? Na Diyos na nagkatawang tao. At nawindang ang doktrina ng ibang mga pananalig dito. Sabi sa talatang 2, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin, o hindi lang siya nakakita. Di ba? Kung hindi namin, at pinatotohanan namin. Ibig sabihin, alam niyo yung sinabing pinatotohanan namin dito, they became witnesses of the risen Christ. And you know what that mean? Yung salitang maging witness ka, pag inaral mo yung salitang Griego dyan, galing sa salitang marturyon. Doon natin kinuha yung salitang martyrs. Okay? Ibig sabihin, those who testified about the truth of Jesus, about His incarnation and about His resurrection, are willing martyrs for the truth. Handa nilang ibuwis ang buhay nila alang-alang sa katotohanan. Kung hindi totoong nabuhay magmuli si Kristo, mula sa mga patay, He physically rose from the dead. Tapos, imbento lang ng mga disciples nila na nabuhay si Kristo magmuli. Why is it that they were all willing to die for that claim? Sino ba ritong handang mamatay para sa kasinungalingan? Meron? Halimbawa, nag-imbento kayo ng kasinungalingan. Palabasin natin na ganito nangyari. Oo, na talagang nabuhay si Jesus. Pero hindi totoong nabuhay siya. Tago lang natin yung katawan niya. Okay? Panindigan natin to hanggang kahit patayin tayo, payag tayo. Ikaw, papayag ka? Hindi, ba't ako mamamatay sa kasinungalingan, di ba? Nobody will die for a lie. And yet, itong disciples ni Jesus, hindi lang mga disciples ni Jesus, sabi sa 1 Corinthians 15, pati yung mga kapatid ni Jesus sa laman. Kasi si Maria nanganak pa po yan Kaya hindi siya nanatiling birhen. She was virgin because she conceived Jesus without a human father. But after that, she did not remain virgin. Bakit? Nagkaanak siya ng babae, lalaki. Ang anak nga niyang, ang pruweba nga na may anak siyang babae, lalaki. Example, sa babae, sa lalaki, ang anak niya, si Jude, na writer ng Book of Jude bago mag-Revelation. Sino pa? Si James, na naging leader ng Jerusalem Church. Siyang presider ng Jerusalem Council sa Acts chapter 15. Mga half-brother ni Jesus ito. So, itong mga half-brothers ni Jesus, hindi ho sila naniniwala sa kapatid nilang si Jesus. Sabi sa Bible, kailan lang sila naging believer ni Jesus? When Jesus rose from the dead. The resurrection finally convinced them that the claims of Jesus, their half-brother, is true. Sabi rito, nahayag ang buhay na ito, nakita namin at pinapatotohanan. Ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin. Ano raw yung nahayag? Ang buhay na walang hanggan. Jesus is the eternal life na kasama ng Ama. Hoy, teka muna. Di ba sabi ni Kristo sa Juan 17:3? Sabi niya ganon, at ito ang buhay na walang hanggan. Let me read that. Kasi ginagamit minsan ito para ibaba si Jesus na hindi daw siya Diyos. Pero tingnan niyo sabi dito John 17. The longest prayer of Jesus. Ito talaga yung Lord's Prayer, Sabi rito, 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano daw yon? Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos, tinutukoy yung Ama, at si Hesus Kristo na iyong isinugo. Yung conjunction na at, kasama si Kristo ron bilang iisang Diyos. As simple as that. At ang sabi rito sa may verse 2 ng 1 John 1, ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin. Ano daw yun nahayag? Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Kung gusto mo raw magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat nasa iyo si Jesus. Ayun din ang sinabi sa unang Juan, same book sa chapter 5. Sabi dito sa may 1 John, chapter 5, sa may talatang 11.
At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Talatang 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. You see, kung si Jesus daw ay nasa iyo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Tanong, tinanggap mo na ba si Jesus? Amen? If you receive Jesus in your heart by faith, then you have eternal life. That's enough. Kaya nga, Christ is enough. Nakakalungkot, may mga tao, feeling nila para maligtas sila, dapat may gagawin sila. Hindi mo nga kayang iligtas sarili mo. Anong pagagawin mo? Hindi ka naman Savior. The only Savior is Jesus. The only thing you need to do is trust the Lord Jesus and you will be saved. So siya ang tatanggapin mo. Pag tinanggap mo si Jesus, ikaw po ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Because eternal life is in His Son, is in the Lord Jesus Christ. Wala po sa religion, wala po sa pagiging mabait, wala sa pagiging palasunod sa kautusan, wala sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa. Maganda lahat yun. Pero hindi ho yun ang paraan ng Diyos para maligtas ang mga kaluluwa. All you need is Jesus. Sabi kasi rito, ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama. So if Jesus is in your heart, then you have eternal life. At yun ang ating binabahagi. Ang ibinabahagi ni John the Beloved dito is the gospel, is the person of the gospel. Jesus Christ is the person of the gospel. And if you have Jesus, then you will be forgiven. If you have Jesus, then you will be saved. If you have Jesus, then you have eternal life. If you have Jesus, then you are a child of God. As simple as that. How do you receive Jesus? Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, kilalanin siya ang iyong Panginoon, tanggapin siya mo siya sa puso mo, at panaligan mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Then, you will receive eternal life. Kaya palang sinabi sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes Him will not perish, but will have eternal life. Manalig ka lang kay Kristo. Nakakalungkot, ang daming mga Christian religions na nagkalat. Ang daming requirement. Kailangan mabinyagan ka, kailangan bautismoan ka, kailangan kumpletuhin mo yung 7 sakramento, kahit wala naman sa Bible na ganong instruction. Ang daming requirements Eto nga wala nga ako nabasa ni salitang word na sakramento dito sa Bible Human invention lang yung sacrament. Ang iniwan lang ni Kristo, ordinansa. Ano yun? Bautismo na lubog, hindi wisik, hindi buhos, lubog. At observance in commemoration ng Holy Communion. Sino nag-observe nun? Ino-observe natin yun dahil ligtas na tayo. Hindi natin ino-observe yung para madagdagan yung kaligtasan natin, katulad nung sinasabi sa katekismo ng Katoliko na sinasabing ganon, by observance of the catechism, you receive salvific grace. Ibig sabihin, tumatanggap ka ng biyaya na pwedeng magligtas sa'yo. Pwede lang, may chance. Paasa lang. Pero no assurance of salvation. Pero ang sinasabi ni Jesus, kaya ka magpapabautismo kasi ligtas ka na. So kung tumanggap ka na sa Panginoon, ang next step, magpabinyag ka, magpabautismo ka. Yung totoong binyag, yung nilulubog sa tubig. Hindi wala sa Bible na may bininyagan si Kristo na bata o sanggol. You cannot find that in the Bible. Lahat ng binautismoan sa Biblia ay mga grown-ups na nananalig muna kay Jesus bago sila binautismuhan. So kung hindi pa po kayo nabautismuhan,
at tumanggap na kayo sa Panginoon, tiyak ninyo na si Kristo ay nasa puso ninyo at kayo'y may buhay na walang hanggan na, the next step po ay magpabautismo. At pagkatapos magpabautismo, pwede ka na mag-join doon sa may pag-alaala sa kamatayan ni Kristo sa krus. So yun po yung dalawang ordinansa lamang po. Wala ko tayong 7 sakramento sa Biblia. Okay? So, makikita natin dito that John affirms in this epistle that Jesus Christ is fully God. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Siya'y tunay na naging tao, kaya nga dumana siya ng hirap at kamatayan. Okay? We will continue this study ng 1 John next week. Okay ha? So, I suggest na basahin ninyo yung aklat ng Juan. 5 chapters lang po yan. Kaya niyong basahin. Starting Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. By Friday, tapos na ninyo yan kasi 5 chapters lang yan. Pero hihimayin natin itong aklat ng unang Juan. Isa sa magandang mga aklat na dapat inaaral ng mga bagong mananampalataya. Manalangin ho tayo. Ama, salamat po sa inyong salita na naihayag. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay pangunawa sa amin. Tulungan niyo kami na makita at ma-appreciate yung kagandahan ng inyong salita na inaaral ng mainam at hinihimay ayon sa katotohanan. At kami naman, Panginoon, maging katulad nawa kami ni Apostol Juan na hindi siya nag-alinlangan na manindigan sa katotohanan. Bagamat during his time, when he was sentenced to death, binuhusan siya ng kumukulong langis pero hindi ho siya namatay. It's because you don't want him to die of martyrdom. You want him to die a natural death. But Lord, hindi ho siya nasupil ng kasamaan ng Roman Empire. Siya'y patuloy na nangaral ng inyong salita at ipinahayag ang katotohanang nagbibigay buhay. Tulungan niyo rin kami na sa bahagi namin, sa mundong ginagalawan namin, ay huwag kaming mahiya sa mga tao. Huwag namin ikahiya si Kristo. At kung may pagkakataon, Panginoon, o kung wala mong pagkakataon, help us to create the opportunity to share the Lord Jesus, the only hope of mankind. Ang mga politicians, hindi niyan kayang ibigay ang tunay na solusyon sa problema ng sangkatuan at ng aming bayan. Ang tunay na kailangan ng bawat isa ay si Kristo na Panginoon at Hari at tunay na Hari ng sangkatauhan. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin. Pagpalain po ninyo ang lahat ng nakinig ng inyong salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Awitin natin itong Sa Pag-ibig ni Kristo. Sweeter as the years go by. Sa pag-ibig ni Kristo ako ay tinubos, ang aking kasalanay pinawi niyang lubos, at kaya ang aking awit na di matapos-tapos ay purihin si Kristong aking manunubos. Tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at laging dalisay ang kanyang pagmamahal. Second stanza. Bawat nayon at bayan sa lupaing banal ay dinalhan ni Kristo ng aral niyang mahal. Ang mga sakit at dusa ay kanyang nilunasan at kinupkup ang taong sasalay na ligaw. Tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at laging dalisay ang kanyang pagmamahal. Third stanza. Dakila niyang pag-ibig ang tanging dahilan tayong
makasalan ay sinakop niyang tunay. At kapag ating sinapit langit na kanyang bayan, atin siyang pupurihing magpawalang hanggan. Koro! Tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo. That's true. Lalong tumitibay at laging dalisay ang kanyang pagmamahal. Amen. Tumayo po tayong lahat. And let's sing our offertory song. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama, salamat po dahil ipinagkaloob po ninyo ang pinakadakilang kaloob sa sangkatauhan, at yun po ay ang inyong bugtong na anak na si Jesus, na kung ang sino man ang sa Kanya'y manampalataya, magtiwala at tumanggap ay tatanggap ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Ama, salamat po dahil hindi kami deserving, pero minahal nyo kami at ipinagkaloob ang biyayang labis-labis, kung kaya't kami naman ay hindi matapos-tapos ang aming pasasalamat at pagkilala at pagmamahal sa inyo na siyang unang nagmahal sa amin. Naway patuloy kaming lumago sa aming pagkakilala sa inyo at sa aming pagmamahal sa inyo, sa aming pag-aaral ng inyong mga ginintoang salita. Ama, salamat din dahil kami ay inyong pinagpala. Kung kaya't marapat lamang bilang inyong mga anak na hirangin at parangalan kayo kahit sa mga mumunting bagay na kung saan ay pinagpala nyo kami. Salamat sa mga taong nakikibahagi sa pangailangan ng gawain. Lord, kayo Panginoon na nakababatid ng puso ng bawat isa. At Lord, salamat dahil sila nagtatapat. Patuloy niyo silang pagpalain. Patuloy, Panginoon, na kayong kumilos sa kanilang buhay. At patuloy niyo ituro sa amin yung pong iniutos din naman ng Panginoong Jesus, that it is more blessed to give than to receive. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Hi. Hello. Later you will sing, huh? Say hi. Hi. Say hi. Hi. Hello. Sa camera dyan. Hi. God bless. Jesus loves you. Awit ka rin. Bye-bye. Say bye-bye mo na. Bye-bye. Thank you.